Mal, waiting lang ako sa signal mo kung mag-i-start na ako. Go ka, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu la ilaha illallah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الحمد لله رب العالمين. Sobrang ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang kung saan ipinahintulot niya ang magkaroon tayo ng lecture live online sa pamamagitan ng ating pinaka mashallah na organisasyon sa Cagayan de Oro, ang LUMSA, and naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga araw na ito at bigyan niya tayo ng tawfik para may deliver natin ng may hikmah at kaalaman ang topic na ipapadiscuss sa atin ng mga anak natin sa LUMSA. At the same time, hinihiling natin sa Allah na lahat ng nakikinig, no, lahat ng tatawfikan ng Allah na makinig sa araw na ito ay maging dahilan ito kung sila man ay kasama o napapabilang sa topic na i-discuss natin, maging dahilan ito para tuluyan na nilang makawala, no, tuluyan silang makawala mula sa trap ng haram na pagmamahal. Ang topic po natin is ano ba to? Subhanallah, it's about haram relationship, and we thought that we are in love, but actually hindi mo alam na everyone are bored, no, something like that. Sorry talaga, Khaira, no, hindi ko naisulat ng tama yung topic, but anyhow, it's all about haram relationship. Pag sinabi mo haram relationship, Khaira, mula nang pumasok ako sa da'wa, bitawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakita ko na kung paano unti-unting nilalason at nilalason ang puso ng mga kabataan only because of this love na haram na pagmamahal. Pero pagpasok namin sa dawa ng Mujadidat, ang unang tingin ko napakalakas na, pero hindi mo akalain na after almost 10 years, no, itong haram na pagmamahal ay isa na sa pinakamalaking sunna ng mga kabataan. No, bakit ko tinawag na sunna? Dahil ito yung buhay nila. Right? It's like pag walang nanliligaw sa'yo, ikaw ang abnormal. Kung hindi ka nagmamahal, OA ka, killjoy ka, conservative ka, tao ka ba? Di ba? Parang, subhanallah, yung mga taong matitino, sila pa yung nakakahiya. Tapos yung mga taong gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Allah, sila pa yung dapat na, dapat na tularan. Subhanallah. So, ang nangyayari dito, kahit yung bata na pinalaki ng magulang niya ng maayos at may takot sa Allah dahil may kaalaman, unti-unti siyang napopoison, nakokontaminate ng mga taong nakapaligid sa kanila. So kaya sinabi ko na, naging sunna ng mga kabataan na okay lang na mayroon kang boyfriend o di kaya mayroon kang girlfriend, at sa dami ng sunna, wanauzubillah, sobrang naging nag-contaminate talaga dahil hindi na sila kontento sa isang haram na pagmamahal. May makikita kang babae na marami ng lalaki ang dumaan sa buhay niya. Right? Wanauzubillah. At ang mga kalalakihan naman dumating na sa punto na dati gusto lang ng girlfriend, ngayon dumating na sa punto na ang mga lalaki ay nagbibilang na ng isang katutak na babae sa Facebook. As in, 10 sa Marawi, 10 sa Manila, 10 sa campus. Ya Rabbi lakal hamd. Sobrang, sabi ko nga, hindi ko alam kung thrilled ba para sa akin na mag-discuss ng ganito, pero ito man ay paulit-ulit, pero ito yung tawfik ng Allah sa LUMSA dahil katotohanan na ito talaga yung pinakamalaking sakit ng mga kabataan, no? Sabi ko nga, it is the secret sin of the youth in the students. May Allah protect all the children of this ummah from these vices. So, ang tanong,
ano ba ang dahilan bakit nagkakaganito ang mga bata? Bakit ba nag-uunahan sila? Diba? Sabi nga nung isang kausap ko kahapon, sabi niya, I was really shocked. Nakatayo ako sa isang area sa Marawi City, dumaan yung mga bata at ang edad nila ay parang mga grade 6 lang, very, very young. Tapos nag-uusap yung grupo ng mga mag-aaral at nagtatagisan sila ng pagwapuhan ng boyfriend. Grade 6, pagwapuhan ng boyfriend. At ang lakas-lakas ng boses. Ibig sabihin, sobrang norms na talaga siya. So sabi niya, napatitig ako na biglang tumayo ang balahibo ko. Sabi nung isang yang Aliman na kausap ko kanina. And research na ginawa no sa mga pamamagitan ng mga workshop na ginawa ng Mundialidad, lumalabas na ang mga dahilan kung bakit ang haram na pagmamahal o haram na relationship o girlfriend-boyfriend relationship ay naging norms sa mga kabataan. One reason is because syempre, ignorant of Islam. Ignorant of Islam. So the moment na ang bata ignorante sa Islam, automatically, akala niya okay lang na gawin ko kasi lahat naman sila ginagawa nila. So out of ignorance, hindi niya alam na haram ba to o super haram o big haram. Diba mga ganong word? Pwede po ba na mag-boyfriend ako? Wala naman kami ginagawa masama. Right? So out of very, very little knowledge in Islam or absolutely wala siyang alam sa Islam or ang alam niya na Islam is Maranao na Islam, pausog na Islam, contaminated with Maguindanao culture, automatically hindi alam na bata na ito ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang malaking dahilan kung bakit ang mga bata is indulged into this haram relationship is because of family discord. Family discord, napakadami. Hindi lang ako ang nagsasabi nito. Hindi lang ang Dirk Kakasali, kung hindi mismo yung mga ibang kausap ko sinasabi nila at mismo yung mga bata na nakakausap natin, pag tinanong mo sila, anak, bakit ka nagkaganito? Diba, alam mo naman na hindi ito po pwede sa Islam. Sabi niya, dahil ang pamilya na pinanggalingan ko, si Ome, si Abi, favoritism, si Ome, si Abi, walang attention na ibinibigay sa akin, si Ome, si Abi, feeling ko hindi nila ako mahal. So dahil naghahanap ako ng attention mula sa mga magulang ko, kaya nakakita ako ng lalaki na kausap sa Facebook, binigyan niya ako ng 100% attention, ipinaramdam niya sa akin na mahal niya ako, importante ako sa buhay niya, na ako ang prinsesa ng buhay niya, nahulog ang aking puso hanggang dumating kami sa sinasabi nating fornication or illegal sexual action. Right? Subhanallah. So sa mga mami po, no, please lang po, no, sa sobrang pagmamahal ng nanay sa pera, right? At pag alis nila sa bahay at iniwanan ng mga bata nang hindi nila natatarbiya, ito po, mami, ang dahilan kung bakit ang anak mo ay nahulog sa haram na relasyon. Subhanallah. Ikaw pala ang may kasalanan, mami at saka daddy. Pangatlo na dahilan is because of the evil society. Evil society, talagang wala ka talagang magagawa. Itong generation yung mga anak, hindi ko alam kung ano ba itatawag sa inyo, millennial or generation E man ang tawag sa inyo. Wala talaga eh, sobrang evil ang society eh, no? Kahit man lang mula sa kaibigan mo, sa schoolmate mo, sa tropa pips mo, nakikita mo talaga, as in, ganyang kadami ang lalaki nanliligaw sa inyo, bakit ako wala? Diba? So, napipilitan na gawin ito dahil ito yung norms. And then, pag binuksan mo ang television, dati kasi noong panahon namin, Annalisa, Flor de Luna, ang nakikita mo doon na mga palabas is all about paano maging mabuting anak, paano magtiis bilang mahirap, di ba? Etc. etc. Pero ngayon, ang pinag-uusapan sa teleserye, lahat ng haram na pagmamahal. As in, kung nagmamahal ka, ipaglaban mo. So, ikaw naman na in love, kailangan pala ipaglaban ko. Kahit mamatay ang tatay ko, ma-high blood ang nanay ko, okay lang, ipaglaban ko kasi dito ako niligaya. At yun ang nagsing sa utak ng mga kabataan. Dagdagan mo pa, internet world, right? K-pop drama. Naku, ang dami ng bata dyan, lalo na yung mga Maranao. Kasi yung mga K-pop drama, alam Maranao style yan eh. So feeling nila, kahit ang dami ng mga pinagdaanan nila, at the end of the day, sila daw ang magkikita. Ay, sosyalera, saang banda, anak? Diba? And then dagdagan mo ng internet world, itong evil na napapaloob sa internet, wala also billah,
Hindi lang po lalaki ang addict na addict sa pornography, right? Kung hindi, pati babae, out of 3 women, isa sa kanila ay addict sa pornography. So all the vices are in front of the generation E, so automatically without the mercy of Allah, talagang lalasunin ka ng napakadaming evil or vices na nasa harapan ng mga kabataan ngayon. Sabi ko nga, subhanallah, ano rin kaya mangyayari sa akin kung ako ngayon na dalaga, right? And syempre, dahil tao ka, because you are human. Ang tao, anak, ay tao. Hindi tayo malaika. Automatically, kapag nagdadalaga ka, diba, nagkakaroon ka ng hormonal imbalance, nagkakaroon ka ng emotional feeling towards your opposite sex. So kapag wala kang pagmamahal sa bahay, automatically talaga, anak, napakalakas ng puwersa para mahulog ka sa haram na relasyon. Right? At kung wala kang alam sa Islam, o di kaya may alam ka sa Islam, pero wala kang takot sa Allah, talagang mahuhulog ka talaga sa haram relationship. So these are some reason bakit ang mga kabataan ngayon ay hiyang na hiyang at enjoy na enjoy sa mga haram na relasyon. Kahit alam nila na ito ay makakasama sa kanila, asin talaga para silang mga, aywan ko, subhanallah. Anyhow, nagtanong ako. Natatandaan ko to, I think 2013 or 14 na conference na Mujaddidat wherein we discussed about the backbone of the Ummah. Nakalagay doon, what is love? Tapos alam mo, isa sa nakalagay doon, tanda ko to sa Green Hills to. Sabi nung bata, love is pakabutong. Judy, alam mo ba yung pakabutong in Maranao language, maliha? Pakabutong means love will make you crazy. Ay, so bakit po ito pinapasukan, iha? Ang tino-tino mo. Tapos kapag nagmahal ka, magiging crazy ka lang pala. So bakit mo siya papasukan? Subhanallah. Kung yan palang idudulat ng pagmamahal na yan, di ba? So sabi niya, love will make you crazy. Subhanallah. Yung ibig sabihin, yung matinong babae, may tamang pag-iisip, pag pumasok dito sa harap na relasyon, at the end of the day, para siyang sira ulo. Yun ang ibig sabihin nun. Then, sabi niya, love will lose your haya. So, ano to? Ibig sabihin nito, the moment, anak, na nakipag-usap ka sa lalaki, na hindi mo mahram, ibig sabihin, hindi mo tatay, uncle, pamangkin, apo, right? Basta pinsan mo, automatically hindi mo mahram. The moment na nakipag-usap ka sa lalaki na hindi mo mahram, sa chat, sa Facebook, sa Messenger, o di kaya nakikipag-call ka, no? Hindi lang isang beses, kundi gawain mo makipag-usap, wala kang ginagawang masama, nakikipag-usap ka lang. Automatically, anak, sa unang linggo, na pakikipag-usap ko sa kanya, hiyang-hiya ka. As in, sobrang hiyang-hiya ka. Hiyang-hiya ka. So, pangalawang linggo, mararamdaman mo na nawawalan ka na ng hiya. And at the same time, hindi ka lang nawawalan ng hiya, nag-i-enjoy ka na sa ginagawa mo. So, you feel a sense of joy. And then, eventually, nagre-release ka ng dopamine. So, yung dopamine, it's a chemical from the brain na kung saan sa araw-araw na ginagawa mo siya, nagre-release siya ng para siyang chemical na addiction. And then temporarily, nakakaramdam ka ng very transient happiness. And then dahil araw-araw mo siyang ginagawa, nakakaramdam ka ng addiction. So naging parte na siya ng buhay mo. So dahil lagi mo siyang ginagawa, inabot ka ng 2 linggo, 1 buwan, nag-release ka na ng dopamine, para ka ng addict na hinahanap-hanap mo siya. So along the way na nakikipag-usap ka sa lalaki na wala ka naman talagang balak na mahalin siya, wala kang balak na maging boyfriend siya, wala kang balak na maging girlfriend siya, nawawalan ka na ng hiya. So umpisa, hiyang-hiya ka. Pangalawa, nawala na yung hiya mo. Pangatlo, anak, wala ka ng hiya. Pang-apat, dahil wala ka ng hiya, naging boyfriend mo na siya. Pang-5 linggo, nag-uusap na kayo ng haram na pagmamahal. Pang-6 na linggo, pang-2 buwan, pang-3 buwan, ayun, hiniyaya ka na ng lalaki na humiga ng libre. At ito ang senaryo ng mga kabataan ngayon. Wa na'udzubillah, sana 50% lang ng mga kabataan. I don't want to believe na 50%. I believe sa dami ng mga taong nakakasalamuhan natin na except
for the very few are saved from this haram relationship. So, anak, ang love daw na nararamdaman ay nakakawala ng hiya. So, atakulayakan, saan kaya patungo ang iyong nararamdaman? Saan patungo? Inshallah, pag-uusapan natin yan. So, anyhow, atakulay. Ay, hanggang doon lang tayo. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, dahil alam ko na mas alam ninyo kung ano yung ginagawa ng mga kabataan yan. Na labag sa Islam, na ayaw ng Allah, at kapag nalaman ng magulang mo, napupugutan ka niya ng ulo. Kaya lang hindi nila alam. Or baka nagmamaang-maangan lang yung mga magulang na hindi nila alam ang ginagawa ng kanilang mga anak. Subhanallah. So mag-focus tayo sa solution. Oh, youth, save yourself from the vices of the society. Save yourself. It's not other who will save you. You will save yourself. Right? From the vices of the society. Why? Dahil kapag hindi mo itinigil, kung ikaw man ngayon ay may ka-chatmate, wala kayong ginawa, hindi kayo mag-boyfriend. Kapag hindi mo itinigil ang pakikipag-usap sa lalaki na alam mong immune na kayo. May mga tanong, kaka-immune lang kami. Pero nag-uusap kami gabi-gabi, ay pinagluloko mo ang sarili mo, anak. Pinagluloko mo ang sarili mo. Kung hindi mo ititigil ang pakikipagrelasyon dyan sa lalaking yan, kung hindi mo ititigil ang pagzizina na ginagawa mo, kung hindi mo ititigil ang paulit-ulit na pagwasak ng buhay mo, sinasabi ko sa iyo, anak, ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, maghintay ka dahil ihuhulog ka ng Allah sa narakadyanam kapag hindi ka nagbagong buhay. So, ngayon atakulayakan, anong unang gagawin mo? Save yourself from the hellfire. Ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mananampalataya, sabi ng Allah, save yourself from the hellfire. You cannot save others if you will not save yourself from the hellfire. So Allah, subhanahu wa ta'ala, ang kausap niya, ikaw na babae, ikaw na lalaki, na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanyang puso. Ikaw na kabataan na naniniwala na may Allah na nakatitig sa iyo kahit anong ginagawa mo at alam niya ang lahat ng ginagawa mo. Ikaw ang kausap ng Allah to save yourself from the hellfire. Ikaw na Maranao, Maguindanao, Tausog, na naniniwala na may imperno ang Allah sa mga taong rebelde, na alam niya na haram pero nag-i-enjoy sa mga haram na ito. Allah is reminding you at takulay now to save yourself from the hellfire. And for you to save yourself from the hellfire, the first thing you need to do is the desire to change. Alam ko, karamihan sa atin gusto nang magbago. Pero hindi niyo alam kung paano magbabago. But the point here is the desire to change sincerely for the sake of Allah. Totoong-totoo sa puso mo na iiwanan mo na siya. Ititigil mo na ang haram na ginagawa mo. Right? At para magawa mo siya, kailangan ipakita mo sa Allah na totoong gusto mong magbagong buhay. Dahil ang sabi ng Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah will not change you. Allah will not change me. Allah will not change the community until we change our own selves. So ang pagbabago at takulayakan will begin from us. Huwag kang hangal na sabihin mo na bababaang mga malaikat para baguhin ka. Manggagaling anak sa sarili mo. At ang pagbabagong ito ay mag-uumpisa sa puso. Next step is tawbah. You will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And going back to Allah is not hard. It's not hard. Right? Ang kailangan lang is tawbatan nasuha. Sincere, o inulit na naman tayo dito, sincerong pagtatawba. Sincerong pagsisisi. Sincere, ikhlas, na talagang natatakot ka na sa Allah, kaya ipipilit mo sa sarili mo na itigil ang mga bagay na ayaw ng Allah. Ito man ay haram na relasyon, ito man ay pornography, alam mo ang sarili mo kung saan ka dito, ito man ay hindi paghihijab, ito man ay hindi pagsasala, alam mo anak ko ano ang haram na ginagawa mo, ang kailangan mo ngayon ay magtawba ka lang. And for you to fulfill the sincere tawbah, you only need one step, to go back to Allah. And when you do the first step, Allah, when you go back to Allah with one step through, sabihin natin, by walking, Allah will come to you running.
Yan ang promise ng Allah sa Hadith Qudsi. Ang kailangan lang niya, ipakita mo sa kanya na mayroon kang isang step na gagawin. Isang step lang at akulakan. Na sincere, na alam mong hindi mo kaya, alam mo na gustong-gusto mong gawin, pero puputulin mo at babalik ka sa Allah ng one step, the rest of the step, bahala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anak, alam mo, pag nagtawba ka ng totoo, it's like, para kang walang ginawang haram. Sa mga nagtatanong sa din, kakasali, kaka nagzina ako, kaka nabuntis ako, kaka nagpalaglag ako, kaka ganito yung ginawa ko, kaka may panibago akong relasyon, sabihin mo na kung anong kasalanan mo. Even if you reach, even if the sin that you committed reach the clouds, anak, always remember that Allah will forgive you. In one condition, it should be at-tawbatan nasuha. Right? Kaya nga atakulayakan, kapag nawala yung hope natin na hindi tayo patatawarin ng Allah, it's a big haram, right? Lagi ko itong sinasabi, na napakalaking haram na sabihin mo sa sarili mo na hindi ka patatawarin ng Allah. Napakalaking haram. Right? Kaya sabi ng Allah, Kul ya ibadi allati asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sabihin mo, ya Muhammad, sa mga alipin ko, na sinira nila ang kanilang buhay, winasak nila ang kanilang buhay. Sabihin mo sa mga alipin ko, na wala silang ginawang kabutihan o katiting na kabutihan. Latak na to min rahmatillah, don't despair of His mercy. Huwag mawala ng pag-asa, anak. Katotohanan na patatawarin ng Allah ang lahat ng kasalanan ng kanyang mga alipin. Basta't magtawba ka lang sa kanya ng tawbatan nasuha. Ang kondisyon, anak, is magtatawba ka ng tawbatan nasuha. So, anak, pag nagtawba ka, para kang ipinanganak na, para kang walang ginawang kasalanan. At kapag nagtawba ka, mamahalin ka ng Allah. Inallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Habang ginagawa mo ang mga haram, nagagalit sa iyo ang Allah. Pero pag nagtawba ka, isipin mo, hindi ka lang niya patatawarin, mamahalin ka ng Allah. So anak, bakit hindi tayo magkatawba? Sinong Panginoon mo ang magpapatawad ng iyong kasalanan? والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. Sino ba sabi ng Allah ang magpapatawad ng kanilang mga kasalanan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? So takulay, patatawarin ka ng Allah, ang kailangan lang ay sincere na tawba. At higit sa lahat, bakit hindi ka magtatawba kung alam mong hindi ka lang mamahalin ng Allah? Ano pa ang ibibigay niya sa'yo? Ang sabi niya, وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ الْحَسَنَاتِ sa Surah Al-Furqan. Sino man, sabi ng Allah, ang magtawba at maniwalang muli, nirenew niya ang kanyang iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ang ibig sabihin nito, bumalik siya sa Allah at pinalakas uli ang kanyang iman mula sa dilim ng kasalanan. Wa amila amalan salihat, at pagkatapos sila magtawba at maniwalang muli, sila ay gumawa ng mga kabutihan, iniwanan ng mga vices at nag-umpisa silang gumawa ng kabutihan. Faulaika yubadilullahu sayiatihimul hasanat. Sabi ng Allah, silang mga taong ito na mga nagtawba mula sa maraming kasalanan, lahat ng kasalanan na ginawa nila, Allah will automatically convert the evil sin, the mistakes into good. So, pinatawad na ng Allah kung ang kasalanan na nagawa mo dahil zina, ay inabot na ng clouds at sabihin mo, mayroon kang 100 billion na kasalanan, itong 100 billion na ito na kasalanan na isinulat ng mga malaika, the angels will automatically divert the 100 billions of evil deeds into good deeds. So, takulay, ano ang dahilan? Ano ang pumipigil sa'yo para hindi ka magtawba? Alam ko dyan sa puso mo, gusto mo nang magbago. Bakit? Dahil nararamdaman mo na pagkatapos mong i-indulge ang sarili mo mula sa harap na relasyon, nararamdaman mo, anak, na lahat ng happiness na nararamdaman mo nung kasalukuyan, kanyang inuuto,
nung kasalukuyang kanyang ginagawang prinsesa, nung lahat ng atensyon niya ay nasa iyo at nahulog ang puso mo, yung joy na nararamdaman mo, yung mga pangarap na till this do us part, yung mga pangarap mo na forever, yung mga pangarap mo na siya na ang perfect na lalaki sa buhay mo, alam mo anak ngayon sa sarili mo na hindi na siya. At alam mo na lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Alam mo yan anak, lalong-lalo na kung nakuha na niya ang mga iniisip niya. Lahat ng lalaki anak, wanaudzubillah, maliban sa may takot sa Allah. Maliban sa may takot sa Allah. Kaya kanya chinachat. Dahil at the back of his mind, he just wants sex. Wallahi al-azim. He just wants sex. Dahil kung mahal ka niya, pakakasalan ka niya. Dahil kung mahal ka niya, irerespeto ka niya. Kung mahal ka niya, he will not drag you to Jahannam. Kung talagang gusto ka niya maging nanay ng mga anak niya, irerespeto ka niya, hindi ka niya hahawakan, ni daliri mo, hindi niya hahawakan dahil gusto ka niyang ipagmalaki sa magiging anak niyo. He is dragging you to Jahannam, he don't love you. At alam mo ngayon na nararamdaman mo na he really don't love you. At the back of his mind, he just wants sex. At the back of your mind, you just want love, my dear. Lahat ng babae, we just want love. We just want attention. Gusto ko lang na mahalin ako. Dahil deprived ako ng pagmamahal ng mga magulang ko. Dahil naghahanap ako ng pagmamahal because I am a human being. Pero, para makuha niya ang plano niya, ipaparamdam niya sa iyo ang pagmamahal dahil yun lang ang paraan para humiga ka ng libre. So ngayon, nararamdaman mo na he is not truthful to you. Right? So ang gagawin mo, mahal ko, na magtawba ka na. It's not too late for you, anak. Ano man at saan man nag-end or kasalukuyan ang sitwasyon ng relasyon ninyo, naway safe ka, naway I love you lang ang nangyari, naway nangyari lang is chatting, stop the communication right now at magtawba na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang mga promise ng Allah ay katotohanan. Pangalawa, anak, identify. No, magtatawba ka, identify the reason why you are fallen. Kailangan kasi anak mag-evaluate ka. Mag-evaluate ka. Why? Remember the hadith na may isang lalaki, very famous. Alam ko, lahat kayo alam to, pero kailangan kong i-remind. Remember yung isang lalaki na very famous na story na nakapatay ng 99 na gusto magtawba? Right? And then, nung magtatawba na siya, pumunta siya doon sa isang monk. At ang sabi ng monk na unang niyang nakausap, Allah will never forgive you because you are criminals. At hindi ka lang criminal, you kill 99. So, walang tuwang sa iyo ang paraiso. Sa sobrang desperado ng lalaking gusto magtawba, ang sabi niya, ganun ba? Wala akong karapatan magtawba. O, di pinatay niya yung monk. So, namatay. So, naging 100 ang pinatay niya. Eventually, he told himself, ano ba yun? Gusto kong magtawba. Bakit nadagdaga pa yung krimen na ginawa ko? So because he is sincere, binigyan siya ng Allah ng isang sheikh or isang monk, rabbi na totoong maalam sa Islam. So ang sabi ng rabbi, sinabi niya yung, patatawarin ka ng Allah. Pero anong practical na sinabi ng rabbi? Sabi niya, but in one condition, meron akong gustong sabihin sa iyo na galing sa akin. Do the hijrah. Do the hijrah. Sabi niya ganon. Iwanan mo yung lugar na ito kung saan doon ka pumapatay ng tao, lumipat ka ng ibang island kung saan ang island na ito ay purong mabubuting tao para tuluyan kang mag-heal. Para tuluyan kang mag-heal at hindi mo nabalikan ang mga kahinaan mo. So ang ginawa ng lalaking ito, immediately, alam nating lahat na pumunta siya doon sa kabutihan, lugar ng kabutihan, at along the way, wala pang ibang step, maraming step, sabi ng mga ulama, bigla siyang namatay. Bigla siyang namatay. At dumating ang malaikat ng Naraka Jahannam, dumating ang malaikat ng Jannah, yung malaikat ng Azab, at saka yung malaikat ng Rahma, dumating pinag-aagawan yung soul ng lalaking ito. So, sabi ng mga malaikat sa Naraka, siya ay tao sa imperno because he is such and such. Sabi naman ng mga malaikat sa malaikat ng Rahma, no, he is people of Jannah because he end with good and tawbah. With the mercy of Allah, narinig nila ang salita ng Allah, ang sabi ng Allah, sukatin ninyo kung saan mas malapit. So, syempre dahil nakita ng Allah na nagtawba ng
sincere ang lalaking ito, automatically, ginawa ng Allah with His mercy, ginawa niyang mas malapit ang lalaking ito sa island ng kabutihan. Kahit sabi ng mga ulama, hindi naman madam yung step na ginawa niya. Pero dahil sincere siya, hindi siya nakapagsala, hindi siya nakapag-som, walang sinabi sa hadith na may nagawa siyang katiting ng kabutihan. Ang nagawa lang niya ay sincere na tauba. Kaya pinatawad siya ng Allah, nakapasok siya sa paraiso. Pero ano ang sinabi ng Sheikh? In one condition, mag-transfer ka, mag-hijra ka. So, ang ibig sabihin nito, anak, kailangan mong i-identify ang mga dahilan kung bakit ka nagkaroon ng haram na relasyon. Right? So, ano ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng haram na relasyon? Automatically, ang dahilan ay, example, dahil bored ka, ngayong ECQ at saka GCQ. Actually, matinong akong babae. Pero dahil naka-ECQ ako 4 months ago, tapos ka-i-scroll ko, nakita ko si brother, tapos crush ko lang siya dati, etc. And then nag-usap kami na nag-usap. Kaya, hindi ko akalain, bigla ako na-fall sa kanya. So at least identify the causes, right? Bakit ako naging addict sa pornography? Kasi, ang nangyari ay, nung una, nagpapump lang sa cellphone ko. And then, tumingin ako ng isa, nung una, nakaganon pa ako, at saka ganon, and then eventually, nagustuhan ko na maganda, binalik-balikan ko, hanggang inalis ko na yung 2 piling na mata ko. Ngayon, addict na ako, hindi ako makatulog kung walang pornography. Mga anak, alam nyo ba, 33 billion ang nanonood ng pornography sa buong mundo. Kahit ang tao sa mundo ay 8 billion, ang nanonood ng pornography, sabi ni YouTube ay 33 billion. Ibig sabihin, ang mga addict sa pornography, hindi lang sila 3-4 na beses nanonood. As in, naging fast time na nila ang panonood ng pornography. So, i-identify mo yun. Right? Etc. Kaya ako na-in love dahil mahilig ako manood ng K-pop drama. So, yun. Yung puso ko, nako-contaminate until gusto ko nang maramdaman yung nararamdaman ni Korean. Yan. At least identify the problem. Next, cut out all the triggers. Lahat ng dahilan kung bakit ka nagkaroon ng haram na relasyon. Halimbawa, may isang lalaki na drug addict. Tapos nirehab. Di ba gusto natin mag-rehab? Sabi nung Sheikh, mag-hijra. So gusto natin mag-rehab. I-rehab mo yung puso mo from love of the creation over the love of the creator. So, isipin mo kung yung drug addict na nasa rehabilitation, nasa harapan niya yung lahat ng drugs, paraphernalia, etc. Gagaling ba siya? Hindi siya gagaling. So, isi matakulakan. Gusto ko malaman mo na habang ikaw ay may relasyon, o habang ikaw ay nakikipag-usap sa lalaki na hindi mo mahram, gusto kong malaman mo na nag-release ka na ng dopamine. Chemical na nakaka-addict, na nag-i-enjoy ka sa mga ginagawa mo. Right? At dahil addict ka na, hindi biro na mawala yung addiction. Hindi biro na isang ganun lang, ibiglang may iiwanan mo. So, kailangan anak, i-cut out mo ang lahat ng triggers, but it's so unpractical na sabihin mo na dahil makikipag-break ako sa kanya, aalisin ko na ang pangalan ko sa Facebook. So unpractical. Right? Ang kailangan mo lang is, tingnan mo, ano ba yung mga venues na nag-open sa akin dito? Right? Okay, so ang unang gagawin mo is automatically, hindi ka magpapaalam sa kanya. Huwag ka lang magpaalam sa kanya. Dahil kapag nagpaalam ka, baka maawa ka pa. Andiyan pa yung shaitan. And remember, ang kalaban mo, ang sarili mo, hindi na si shaitan ngayon. You are already trapped. Right? So, huwag ka na magpaalam na, babes, brother, na ganito, blah, blah, blah. Sinabi ni Kakasali, haram daw ang ginagawa natin. Now, I realize na haram pala ang ginagawa natin kasi na ganito kay Kakasali, ang Allah, blah, 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 whatever. Huwag ka na magpaalam. Dire-diretso, delete him in your Facebook. Delete him. Block. Right? I-block mo na siya. At yung pag-block na yon, ang sinasabi nating first step. Right? Yan ang sinasabi nating first step natin. I-block mo na siya. Pangalawa, I really advise you to change your name. Change your name. Hindi mo kailangan umalis sa Facebook dahil baka magunawa mo doon pag wala kang Facebook. Kasi maraming mga akawat na nag-delete, umalis ng Facebook, pero after 1 month, umalik din. So, hindi siya practical, right? So, block him and then change your name in Facebook. At siguraduhin mo na wala nang trigger
So, ibig sabihin, ang laman lang ng Facebook mo is yung mga taong mapagkakatiwalaan mo. Nanay mo, tatay mo, at huwag mo nang sabihin dun sa mga kagrupo mo sa school dahil syempre sasabihin nila, ito yung bagong pangalan ni kakasali sa Facebook. Oh, hanapin ka ng boyfriend mo, 'di ba? Tapos biglang umutuin ka naman niya, babes, bakit? Ah, 'di ba? Alam mo na mapakakasalan kita, gusto ko lang magtapos ng pag-aaral. Oh, magpapauto ka na naman. So, ganun dapat ang gagawin mo. Change your Facebook. Next, at ako kami. Next is automatically stopping the haram, which means breaking the most beloved man in my heart. Ya Rabbi Nakalham. It's not easy, but you will do this for the sake of Allah. Alam mo, anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillahi awadallahu khairan min, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino man sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito ay pangako ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At alam natin lahat na lahat ng sinabi ng Rasulullah ay katotohanan. No? Promise ng Allah. Sino mang tao ang iwanan niya ang isang bagay na gustong-gusto niya, isang bagay na nagpapaligaya sa kanya, isang bagay na doon, yun ang buhay niya. Ha? Kasi ikaw ang buhay ko. Right? Pinutol niya. Para kanino? Hindi sa nanay at tatay niya. Hindi dahil gusto niya magtapos ng pag-aral. Lillahi. Para lang sa Allah. Awadallahu khayramin. Katotohanan, sabi ng Allah, na ang ibinigay mo sa Allah, pinutol mo ang pinakamamahal mo, you break the most beloved man in your heart, for the sake of Allah, awadallahu khayramin. Katotohanan, sabi ng Allah, napapalitan namin sa Kanya ng napakaganda, pinakamaganda. Hindi mo kayang i-imagine na napakagandang biyaya ang mga bagay na sinakripisyo mo para sa Allah. Napakadami ng story, pero hindi natin matatapos. Napakadami ng story, hindi natin matatapos, right? Ano ba to? Sige, magbibigay ako ng sample. Katulad na Nabi Sulaiman alayhi salam, ang ibinigay sa kanya ng Allah ng mga blessings is yung pagkakaroon ng 40,000 horses. At ang horse na ito, anak, ay hindi lang iba-iba ang kulay with all the shade and color. Kung hindi ang mga horses na ito na 40,000, take note, 40,000 ay lumilipad. At hindi lang lumilipad. Ang mga mukha ng horse ay napakagagandang, hindi naman ng tao, pero mga mukhang tao na napakaganda. So imagine mo, anak, wala nang higit pa na kayamanan sa panahon ngayon at walang ganun sa panahon ngayon. At sa sobrang pagmamahal at kaligayahan ng Sulaiman sa mga biyaya ng Allah, bigla siyang nakatulog at may isang wakto na hindi na pagsambayangan. So pagising niya, na-miss niya yung isang prayer. So, ang ginawa niya sa sobrang takot niya sa Allah, automatically kumuha siya ng hammer at pinagpuputulan ng paa ang lahat ng 40,000 na horses para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya, puputulin ko kayo, kailangan niyong mamatay dahil nagiging source kayo ng fitna sa laban sa aking Panginoon. So, pinutulan niya. So, anong ibinigay ng Allah? Alam na natin yun, anak. Naging hari siya ng buong sanlibutan. At hindi lang siya naghari sa mga tao, kundi naghari pa siya sa mga jinn kind. At hindi lang siya naghari sa mga jinn kind. Hindi lang siya naghari sa buong sanlibutan, sa jinn kind, kung hindi naghari pa siya sa lahat ng klase ng billions of animals and plants na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ibinigay ng Allah. At higit sa lahat, naging kasama niya sa kanyang pinaghaharian ang air, kung saan one blink of an eye, mas mabilis kaysa sa eroplano, mas mabilis kaysa mga 40,000 na horses na sinakripisyo niya para sa Allah. Ibig sabihin, anak, nagsakripisyo siya ng one, pero ang ibinigay ng Allah ay billions. So anak, breaking the most beloved man in my heart, only for his sake. Anak, hintayin mo, inshallah, pag ginawa mo yan, fawallahil azim, darating sa'yo ang pinakamaganda. Hindi ko alam kung kailan. Ang alam ko lang, all promises are meant to be broken except the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Next step, anak, stop being the source of fitna. Kahit kasi nag-change ka na, nagtawba ka na, nagkipag-break ka na sa
boyfriend mo. Pero kung ikaw yung babae na konting bagay lang post, tapos with matching whatever, 'di ba? Na stop being the source of it na. Kahit sabihin mo pa na para sa sarili ko to, 'di ba? Lalo na yung mga hijabi. Ya Allah, ang gaganda na kung ano-ano lahat ng klase ng itsura nila sa Facebook. Lalo na yung mga nikabi, naku, naiinis talaga ako sa mga iba, no? Anyway, konti lang naman sila. Na mga nikabi na, yung mga mata ang nakaganon, anak, hindi po pwede. Hindi po pwede, kaya ka nga nagnikabi kasi mo ipakita ang kagandahan mo, di ba? Anak, stop being the source of it na. Bakit? Dahil gusto kong malaman mo na lahat ng lalaki ay napakahina, kahit ang mga mutakin. At bakit sila nagiging mahina kapag nakakakita sila ng babae? So isipin mo, anak, kung ikaw ay isang may haya na babae, nagbagong buhay na, nakahijab na, may takot na sa Allah, ano pa kaya kung nagnikab ka, biglang nag-post ka ng Facebook, nakita ka ni brother, alam niya na napakabuti mong tao, wala siyang iniisip na haram, yung puso niya, binuhay mo ang kanyang sexual lust, automatically naging source ka ng fitna. So avoid that atakulakan. Please don't be part of the problem. You don't need to show your face or whatever beauty Allah that give you to social media. Hindi mo kailangan ipangalandakan yan dahil wallahi adim anak, kahit wala kang mukha sa Facebook, wallahi adim, ang lalaki na nakalaan para sa iyo, ang kadar mo, ang itinakda ng Allah na magiging tatay ng anak mo, kung mayroon kang kadar, kasi maraming babae na mamamatay na walang asawa. Right? Kung mayroon kang kadar, kapag ito ay dumating, walang makakapigil. Mag-post ka man o hindi ka mag-post, walang makakapigil. So wag ka na mag-post para ma-miss ka niya at hanapin ka niya at mahirapan siyang hanapin ka. Dahil darating talaga na magiging asawa ka niya, hayaan mo siyang paghirapan ka. Dahil lahat ng bagay na pinaghihirapan ay inaalagaan. Right? Pero lahat ng bagay na ukay-ukay, ay kahit na original pa yan, pero dahil ukay-ukay at nakuha mo lang na 20 pesos, okay lang na itapon mo yan. Pero kapag ito ay original, kahit na 300 pesos, gusto mo ikaw ang maglaba, gusto mo ikaw ang mamalansya, dahil ayaw mong masira, dahil original mo itong nakuha at pinaghirapan mo. So anak, hindi ka ukay-ukay, hindi ka ukay-ukay sa Facebook. Maraming lalaki ang naghahanap ng ukay-ukay sa Facebook. So wag ka na mag-post, hindi ka commodity na ibinebenta, na inilalantad ang kagandahan niya sa Facebook, itago mo ang kagandahan mo dahil ikaw ang pinakamahal na bagay sa balat ng lupa, adunya umataon, wa khairu matauha, almar'atun salihah. Ikaw anak ang pinakamahalagang bagay na sa balat ng lupa, napakaswerte ng lalaki na magiging asawa mo at magiging anak mo dahil ikaw ay babaeng muslima na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanyang puso. Right? So mas mahal ka kaysa sa ginto, mas mahal ka kaysa sa pera, mas mahal ka kaysa sa diamond. You are the most precious thing in this world. So kung ang billion na pera, ang 100,000, ang 1,000 ay nakatago sa vault, sa bangko para proteksyonan mula sa mga magnanakaw, ikaw anak ay ikukubli sa hijab at ikaw anak ay itatago mula sa Facebook dahil baka nakawin ka ng mga lalaking mga manyak na walang iniisip kung hindi pahigain ang mga babae ng libre. Maraming lalaki na ganyan. Isang katutakang lalaki, kung may nakikinig man ngayon na matakot ka sa Allah at akulayakan. Maraming lalaki na hindi lang 3 ang babaeng dumaan sa buhay niya, hindi lang 10 naging expert. May mga lalaki pa na ginagamit ang Islam para utuin ang mga kababaihan. Mga dawa chicks, matakot kayo sa Allah. Dahil ang sinabi ng Allah, al-khabisatu lil-khabithina wal-khabisuna lil-khabisat. Ang babae na barazina, ang babae na masama, ang babae na ya Rabbi lakal hamd, poison ang puso niya, ang ibibigay din ng Allah ay lalaking ganon. At ang lalaking barazina, automatically magkakaroon ng asawa na lahat ng lalaki ay naging laruan ang babaeng ito. So kung ayaw mo magkaroon ka ng asawa na pinaglaruan ng mga kalalakihan, magtauba ka anak, kasama ka dito, anak kong lalaki na magtauba. Magtauba ka dahil ang Allah ay mapagpatawad. Next, patiently wait. Patiently wait for your kanon. Magsabar ka. Kung mahuhulog siya, pulutin mo. Magsabar ka hanggang dumating ang lalaking magiging tatay ng mga anak mo. Anak, alam na natin to. Wabil qadri khairihi wa syarrihi lillahi ta'ala. I mean, the meaning of this is, kasama sa 6 pillars of faith is al-qadr. To believe that everything is predestined. 60,000 years before the creation of the human being, Allah already written in Lawh Mahfud. Diba?
kung sino at kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Nakalagay na doon kung sino ang magiging asawa mo. Alam na kung anong mangyayari sa buhay mo. Kailan ka mamamatay. Bakit kailangan mong paglaanan ng panahon? Hanapin ang lalaking ito sa Facebook. Hindi mo naman alam kung sino ang magiging tatay ng mga anak mo. Stop searching for him. Right? Wag mo siyang hanapin, anak. Hayaan mo siyang umakyat sa bahay mo. Soon, darating yan. Patiently wait for your qadar. Dahil kung mayroon ay darating at walang makakapigil. For the meantime na naghihintay ka, mag-aral ka mabuti. Mag-aral kang mabuti. Dahil anong gagawin mo? Alangan ang gagawin mo na mag-scroll ng Facebook. Mahuhulog ka na naman sa fitna. Right? Mga anak, sabi ni Imam Shafi'i, if you don't busy yourself with something of good, then your nafs will busy you with something of evil. So, hindi po pwede na patiently wait, maghihintay ka pero wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa. So, kailangan talaga medyo magsasabar ka pero mayroon kang ginagawa. Di ba? Anong ginagawa mo? Ibisi mo ang sarili mo. Ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo? You want to be an engineer? Okay. 2002 dapat graduated na ako. Bismillah. Whatever happened, 2001, dapat graduated na ako as a CPA. Dapat ganito na ako. And then plant the goal. Right? Kasi kung hindi mo talaga siya gagawin, maraming mangyayari. So ang mangyayari, makakasama ka dito sa mga babaeng walang inisip kundi lalaki. At makakasama ka sa mga lalaki, walang inisip kundi makakuha ng babae. So anak, patiently wait for that. Busy yourself in so many things. Napakadami na pwede mangyari sa buhay mo. Discover yourself, develop your skills, right? Magbasa ng Islamic books. Wag kang puro Facebook, puro ano kasi sabi nga ni Khaira, everyone are bored today. Sobrang bored na tayo, right? So, akala mo mahal ka niya at akala mo mahal mo siya pero hindi mo alam, bored lang pala kayo. Subhanallah. Then, while waiting, prepare yourself to be righteous. Ito yung type na gusto kong topic. Prepare yourself to be righteous at akulayakan. Right? Prepare yourself to be successful in your academ. At the same time, prepare yourself to be righteous. Righteous Muslima, religious Muslima. Bakit? Bakit kailangan mo i-prepare ng sarili mo? Kasi napitiro mga maranaw na ayapan tagod kindang na garawaw. Ayan maanan yan, na upkalaklak ka babay, na ayapan tagkanap kalaklak ka mama. So, umapiya ka babay, na ayapan tagkanap mapiya mama. Wad na kalak ka kwalla, apyura kalak kwalla, na ayapan tagkanap, mama abaalak ka kwalla. So, a righteous is meant for righteous men. Right? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tayyibat ulit tayyibuna wa tayyibuna lit tayyibat. Katotohanan sabi ng Allah na nakalaan sa isang tayyibat, mabuting babae, ang tayyib. No, tayyib means pure. Wow. Tayyib means pure. And when you do the tawbah, mula sa dumi na ginawa mo na kasalanan, when you do the tawbah, you will be pure. And if you die pure, then the tayyibat will be for tayyib. Anak, so prepare yourself to be tayyibat. Prepare yourself to be tayyib. Right? Kasi sabi ko, ulitin ko lang, because the promise of Allah is true. Mga anak ko, boys are not oxygen, so you can live without them. Anak, isipin mo lang yung gusto mo nung elementary ka. Ako mismo, pag nakikita ko yung, sabi ko nakita yung crush ko nung grade 6 ako, natatawa talaga ako sobra. Pero okay lang, may parang kadiri. Right? Pag kasi ang puso mo ay bulag, pati paningin mo ay bulag, akala mo perfect siya. So, instead of paglaanan mo yan ng oras at isipin mo na mamamatay ka na walang lalaki dahil kulang ka sa pagmamahal, dahil bababa ang iman mo, whatever, anak, prepare yourself to be righteous. Itayo mo ang sala, whatever happen, itayo mo ang sala, dahil ang sala, anak, ay para siyang inihahalin tulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sala ay parang paliligo. Sabi niya, halimbawa, inihalin tulad niya, halimbawa kung mayroong isang, sabi natin yung swimming pool dyan sa tabi mo at 5 beses kang naliligo, may matitira bang dumi? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa katawan mo. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, katotohanan na wala. Sabi niya, ganyan din ang isang mananampalataya kapag sila ay nagsasala ng 5 times a day, lahat ng kasalanan nila ay mawawala o patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anak, establish the sala. Right? Do it on time. Kung hindi mo siya nagagawa ng perfect,
perfect na dosala on time, hindi Ramadan lang. Right? Perfect, do it completely. Then, pagkatapos ng makompleto, make sure na hindi mo siya nalilate. Tapos, itaas mo na naman yung level mo. Kapag hindi ka nalilate, make sure na nagkasala ka with khushu. Right? And then, kapag nakakapagsala ka na ng khushu, kasi step by step yan, hindi yan one time, big time. Then, magsunna ka. Kung hindi mo kaya, kahit nasunna lang ng fajr, right? Kahit hindi mo kaya magsunna ng araw kasi nag-aaral ka, or nag-uopisina ka, and then magsunna ka ng maghrib, magsunna ka ng salatul isya. Anak, automatically anak, makikita mo na ito ay cleansing process. Mawawala ang lahat ng mga vices, lahat ng mga evil ng nafs mo, ng society, ng shaitan, ng internet world. Magigising ka na lang anak na with your salah you are changing. Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Katotohanan sabi ng Allah na ang salat tanha anil fakhsha'i wal munkar. It will forbid you para yung haharangan kanya na gumawa ng mga mungkarat at ng mga fakhsha, mga kahayupan na mga gawain, pakikipagtalik, pakikipag-usap sa hindi mahram, pakikipag-flirting sa lalaking hindi mo mahram, lahat din anak ay mawawala. Magigising ka na lang, your salah will be your shield. Your salah will direct you to the right path. Kaya anak, whatever happened, salah is my salah. Hindi po pwede nagasala ka ng Ramadan. And then nagtahajud ka ng kompleto. At tapos eventually, automatically, sasabihin mo, okay, pinatawad na ako ng Allah, babalik ako sa dati. Para ka lang halin tulad natin para maintindihan mo pa kung hindi mo na against doon. Halimbawa, example, ayaw mo mag-toothbrush araw-araw. Tapos, gusto mo isang 6 na buwan, isang puntahan sa dentistry. Masyak yung dentistry kung gaano kabaho ang bibig mo. Right? Pero, kahit hindi ka magpunta sa dentistry kung wala kang pera, pero kung araw-araw nagtutoothbrush ka ng 2 beses, ano pa kaya kung 3 beses, ano pa kaya kung 5 beses, inshallah, your teeth will be fine. So, ganun siya anak. Hindi po pwede sabihin mo na magasambayan ako kung kailan ko gusto. Dahil ibig sabihin anak na hindi na kaya. Mahihirapan ka na magbagong buhay. So, whatever happened, magsala ka. Dahil ang sala mo, ang nananatiling connection mo sa Allah. So, ang sala mo, ang open connection to Allah subhanahu wa ta'ala. It is an open line. Anytime, anak, you can call. 24434. Anytime you can call. Ano pa kaya kung gusto mo ng special appointment? Magtahajud ka. Iiyak mo sa Allah. Ya Allah, nandito po ako na alipin mo na umiiyak at nagsisisi sa mga kasalanan na ginawa ko. Iiyak mo lang yan. 30 minutes before Fajr is considered tahajud. Subhanallah. So, hindi mo kailangan magtahajud ng araw-araw. Anak, importante, ang sala mo ay sala. So, atakulay, prepare yourself to be righteous. Yan ang pinakamainam na paglalaanan mo ng oras. Mag-aral ka mabuti, balance your life, at the same time, build your akhirah. Mag-umpisa ka na, mag-aral kang mabuti, pag-aralan mo ang Islam, whatever, na maaaring makatulong sa iyo na magbabuhay. At magigising ka na lang na you are changing gradually, at biglang, ya Rabbi lakal hamd, nawala na lahat ng bigat sa kalooban ko. So, when you are preparing yourself to be righteous, then inshallah, I'm telling you, the righteous man is coming. Next, anak. Ano ba to? Okay, gusto kong idugtong kasi malapit na ako magtapos. Isipin mo lang, anak, real love is absolutely begin with Allah subhanahu wa ta'ala. At kung gusto mo na magkaroon ng yung impact yung righteous for righteous men, right? Alam mo yung love story ng Khadijah, gusto ko nang ising ito, sobrang napaka importante sa akin ito na pag tingnan mo yung love story ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ng Khadijah, ito talaga anak yung totoong love story. Kasi talagang ginawa, nakita ng mga sahaba, isinulat ng mga muhaddisin, at ngayon binabasa natin kung paano nagmahal ang dalawang ito. Hindi ito maihahalin tulad sa mga K-pop drama na puro fiction. Right? Puro katahang isip lamang, puro kasinungalingan. Ito anak, sobrang nagmahalan sila na age doesn't matter. 40 years old ang Khadijah. Right? At widow. Di ba? Na-widow pa siya kay Abu Hala. And then separada pa siya kay Al-Atiq Al-Maksumi, right? Bago siya mapangasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi lang 40 years old, hindi siya dalaga.
Right? May mga anak siya. Pero ganun pa mga anak. Kahit na bata ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 15 years old, Allah put barakah sa love nilang mag-asawa. Why? Because they love each other only for the sake of Allah. Right? They love each other for the sake of Allah. At alam natin lahat kung paano napangasawa ng Rasulullah ang Khadija. As in, kinausap lang ng Khadija, ang Nafisa na best friend niya, napuntahan mo si Muhammad, tanungin mo bakit hindi siya mag-asawa. Wala ni isang communication. Hindi porke siya yung boss na, sige na, okay, Muhammad, alika nga dito. Right? You see, hindi pa siya Muslim, but the morality of Khadija is so high. She used the right technique. And she is a very brilliant woman. Right? Kausapin mo si Muhammad, baka gusto niya mag-asawa. Pero ganun pa man, anak. Wala silang ginawang haram. Right? Walang ginawang haram. Naging very high moral ang Khadija with his integrity. Kaya nagustuhan niya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam because of his integrity and very principled character. Pero sino mo, anak? Allah blessed their family. Their life throughout until mamatay ang Khadija. Actually, namatay na ang Khadija, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is still umaapaw sa puso ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? Alam natin lahat din, anak, no? Ang dami ng sakripisyo mula sa pinakamayamang babae. Sinakripisyo niya ang lahat ng kayamanan niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At namatay siya na walang-wala. So ibig sabihin, ang mag-asawang ito, they live happily with comfort in times of ease and in times of difficulties. Why? Because between them is Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah put us we put love and mercy after marriage. Ibig sabihin na takulakan, lahat ng pagmamahal na hinahanap mo, alam ko na gusto mo mag-asawa dahil babae ka, alam ko na nakakaramdam ka ng sexual urge dahil lalaki ka, hindi ka malaika. Tatandaan mo, all love before marriage is absolutely haram, and all haram has no barakah. At lahat ng walang baraka, kahit na ikasal kayo, maghiwalay kayo, hindi kayo magiging masaya. Magiging miserable ang buhay ninyo. Ang kailangan nyo ay magtauba. At anak, ang inirekomenda ng Islam ay hindi haram na pagmamahal, kung hindi halal na pagmamahal, na hindi ka lang magkakaroon ng asawa, kung hindi, Allah will put baraka with your marriage because Allah will descend love and mercy. Take note, love and mercy after marriage, not before marriage. Isipin mo yon. So lahat ng pagmamahal before marriage is absolutely ayaw ng Allah. So ang Al-Wadud, the source of all love, yung Allah na most beloved at pinanggagalingan ng lahat ng pagmamahal na nararamdaman ng mag-asawa na halal, lahat yan galing sa Allah. At manggagaling lang yan sa Allah, so ibig sabihin, imposibleng magkaroon ka ng sakina, ng tranquility, ng serene peace of mind dyan sa puso mo kay babes dahil ito ay haram. Makararamdaman mo lang ang serene ng pagmamahal kapag ikinasal na kayo nang wala kayong ginawang haram. At ang masaya dito, Mal, hindi lang siya love, mayroon siyang ka-package, twin, na mercy. Because love is not enough, anak. Dahil kung love lang, maraming Christian na naging tanyag sa kanilang pagmamahalan, wow, so mashallah ang kanilang love story. At the end of the day, after 1 year, after 3 years, naghiwalay sila. Why? Because there is no mercy. So yung Allah, pag nag-descend siya ng love doon sa nikah ng mag-asawa, may nakabalot na mercy. Why, anak? Dahil kapag nagkaroon ka ng asawa, paghihiwalay kayo ng syaitan. Hindi papayag ang syaitan na hindi kayo maghiwalay. So without mercy to one another, sa dami ng mga differences, sa dami ng mga challenges, sa dami ng mga problema na darating sa buhay nyo, sa dami ng kahinaan mo, at sa dami ng kahinaan na magiging asawa mo, pwede kayong mag-clash at pwede kayong maghiwalay. So love is not enough. So ito ay ibinalot ng Allah sa mercy. Dahil kapag ang lalaki ay merciful sa kanyang asawa at ang babae ay merciful sa kanyang asawang lalaki, ang sakina ay darating. So ito ang ginawa ng Khadija radhiyallahu anhu at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They love each other for his sake at ito ay binalutan ng mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, anak, no, namatay na ang Khadija. Isipin mo, namatay ang Khadija, hindi pa nag-asawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dami ng mga lalaki diyan, marinig mo lang sunna-sunna. Anong sunna? Ang mag-asawa ako ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, okay, fine. I don't want na makipag-argue sa'yo. Pero alam mo ba, brother, kung ano ang unang sunna?
bago mangyari ang sunnah na yan, ang unang sunnah, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, never siyang nag-asawa ng pangalawang asawa during the life of Khadijah. 40 years old, age doesn't matter. Tunay na mahal niya ang Khadijah, hindi siya nag-asawa kailanman. Remember, inofera ng mga Quraysh ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng 10 most beautiful women in Quraysh. But Rasul sallallahu alaihi wasallam declined dahil kahit na 50 babae sa balat ng lupa, hindi niya kayang pantayan ang nag-iisang Khadijah sa puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right? Hindi niya ipinagpalit buong buhay niya. Namatay na ang Khadijah. Ano ang pangalawang sunnah? Kung may nakikinig na lalaki dito para magtanim niya sa puso mo, ang pangalawang sunnah, namatay ang Khadijah, hindi pa rin siya nag-asawa. Not unless inabot ng almost 4 years. Dahil namatay ang Khadijah 3 years before Hijrah. Yung beginning ng economic boycott. At nag-asawa ang Rasul sallallahu sa Medina. Okay, so yun ang pangalawang sunnah. Marami dyan yung lalaki, buhay na buhay ang asawa niya, gusto na niya palitan. Right? O ito nga, girlfriend ka pangalan niya, ang dami mo ng kapalit eh. Right? Ganyan talaga ang mga lalaki ngayon. Pag hindi ka nakakuha ng right shoes, patay ka. Right? Tapos, namatay na, hindi man lang nagdalamhati, tumitingin na ng babae, papalit niya habang nasa lamay ka. Right? Sobrang wala ng konsensya. Pero okay naman, pwede naman talaga sa kanila yun. Pangatlo, Pangatlo is yung hindi makapaghintay. Pero okay lang kasi pwede naman talaga sa kanila. Hindi naman sila Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo na sunnah, nag-asawa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi si Aisha. Take note, ang pinakasalan niya ay kasing tanda ng Khadijah. 63 years old. If I'm not mistaken, or 62 or 65. See? Sauda radiyallahu anha, Ummul Mu'minin. Right? So napakatanda. 60 years old. Meron ka bang pagnanasa doon? Wala, di ba? Gano'n siya katanda? Matanda na. Ako nga, mag-50, ang tanda na. Yung pa kaya 60? Ano pa kaya kung 63? Anak, kasi wala siyang maipalit na babae sa Khadijah. Ya Rabbi, isipin mo lang yan, anak. Yan ang sunnah. Bago siya nag-asawa ng dalaga, pangatlong asawang Aisha. Ang punto ko lang dito, anak, ang totoong love story, ang totoong real love story, walang kapantay. Kaya nga sabi ng Aisha, wala akong pinagselosan na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa tindi ng selos na nararamdaman ko sa Khadijah. Hindi ko siya nakita, pero ang nararamdaman ko ang espesyal na portion niya sa puso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to the point na nagsabi ang Aisha ng word na sabi niya, bakit may hindi mo makalimutan ng babae niyan? Yang babae niya na may pulang bibig. Kasi bakit siya tinawag na pulang bibig? Kasi baka nagtanong-tanong ang alam ng Aisha na matanda na yung Khadijah. So pag 65 ka ba naman, automatically baka wala ng ipin, bumagsak na yung portion ng kanyang jaw part. So kaya sabi niya, pulang bibig. So naggalit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sabi ng Aisha, namumula ang Rasulullah nang habang sinasabi niya sa akin na fawallahil azim Aisha, walang babae na papantay sa Khadijah because she is such and such and such. As in, ang dami ng papuri na Rasulullah sa Khadijah. Hanggat sabi ng Aisha, sinabi ko sa sarili ko na kailanman hindi ako makikipagkompetensya sa Khadijah. Namatay siya, hindi ko siya nakita, pero siya yung hindi ko mapantayan. Yan, anak, ang totoong love story. Ito ang real love story. Rasul sallallahu alaihi wasallam is the perfect model of humanity. Ito, anak, ang kailangan mong hanapin na lalaki. Isang maliit na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bago mo makuha yun, maging Khadijah ka muna. Sino si Khadijah? Siya ang unang naniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino si Khadijah? With high moral. Hindi pa siya Muslim, napakataas ng kanyang moral. Mas lalo na nung siya ay maging Muslim. Sino si Khadijah? Inilaan niya ang lahat ng kayamanan niya sa Islam. Sinakripisyo niya ang lahat ng kayamanan niya sa Islam. She grew up in a love of luxury, pero namatay siya ng tugpi-tugpi ang kanyang mga damit. Kaya isang araw, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang makita niya yung Khadijah na umiiyak sa year of economic boycott ng mga Quraysh against the Banu Hashim, nakita niya yung Khadijah na patugpi-tugpi yung kanyang kasuotan dahil napakahirap nila, hindi makakain ng mga sahaba at ang Banu Hashim. At habang nakikita niya ang Khadijah na umiiyak, ang sabi niya, ya Khadijah, mahal kong asawa, bakit ka umiiyak?
At ang sabi ng ang sabi ng Khadija radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, umiiyak ako dahil ganito." Sabi niya, "Umiiyak ka ba dahil napakahirap mo na mula sa pinakamayamang babae ng mga Quraysh, ito ang buhay na inibigay ko sa iyo." Sabi ng Khadija, "Ya Rasulullah, hindi ako nagrereklamo sa buhay na mayroon tayo ngayon. Kung ito ay para sa Allah, this is my comfort. Umiiyak ako, ya Rasulullah, dahil mamamatay na ako. At kapag namatay na ako, wala na akong maitutulong sa'yo. Ayaw kitang iwan dahil alam kong kailangan mo ako, pero mamamatay na ako, ya Rasulullah. Nararamdaman ko na malapit na akong mamatay. At para malaman mo na mamatay man ako, lahat isasakripisyo ko sa Allah at sa iyo, ya Rasulullah. Kapag inilibing mo na ako, ya Rasulullah, itansya mo na ang mga katawan ko ay kinain na ng lupa. At ang buto ko na lang ang natitira, ya Rasulullah. Hukayin mo ang aking libingan at gawin mong pana ang aking mga buto para ilaban sa mga kufr. Anak, ito ang totoong true love. Hindi lang till death do us part. Totoo pagmamahal. In times of ease, in hardship. Ito yung tunay na pagmamahal na full of barakah. Na walang edad na iniisip o anumang kayamanan. Anak, ito yung ibinibigay ng Islam. Ito yung hilingin nyo sa Allah na makuha nyo na klase ng lalaki. Pero bago nyo siya makuha, kailangan mo nang maging pure ang inyong mga sarili mula sa pagtatawba. At i-prepare ninyo ang inyong mga sarili na maging righteous dahil hindi magbibigay ang Allah sa mga taong mga makasalanan ng isang righteous na lalaki. So mga adakulakan, prepare yourself to be righteous. Be like Khadija to the best of our own ability. Nang sa ganon, bigyan tayo ng isang lalaki na magiging apples of our eyes, magiging hurul ain, na sa tuwing nakikita mo, nagiging comfort of our eyes. Allahumma ja'alna minhum. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Anak, hindi lang true love, hindi lang siya forever love, kung hindi ito ang sinasabi natin, blessed love. Hindi siya dumb love. Di ba? Ito ay blessed love dahil nagmahalan sila sa mundong ito at makikita pa sila sa paraiso. Khadija became the queen of paradise at akulakan. So just imagine, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. So ulitin ko lang anak, lahat ng haram ay walang baraka. So iwanan mo na yan, itigil mo na yan. Next. Ang kasunod at akulakan ay, ano ba to? Create achievable and realistic goal. Magbabagong buhay ka, ngayon, ang gusto mo na goal is yung realistic. Hindi yung, kasi maraming mga bata na kapag nagbabagong buhay na, ang unang-unang gagawin nila dahil galing sila sa ganito, magtatago sila, mahihiya sila. Kasi judgment ng society, right? Kunwari, nagbagong buhay. So, ang unang gagawin nila, magninikab sila. Tabiya, hindi ko sinasabi ng mga nakanikab na ganito. May ibang babae na nagninikab, right? Kasi gusto nilang itago ang kanilang pagkatao. Anak, hindi. Ang kailangan mo, magbagong buhay ka, bago ka mag-niqab, ayusin mo muna yung internal being mo, ayusin mo yung connection mo sa Allah, yung sala mo, yung ugali mo sa iba't ibang tao, lalo na sa mga magulang mo. Kapag naayos mo na yan at naayos mo yung sala mo, yung mga ibada mo, yung pagmamahal mo sa mga magulang mo, mga kaibigan mo, mga kapatid mo, anak, na wag mo nang isipin na, ya Allah, baka mamaya yung mga tao i-bombard sa akin yung dating pinagalingan ko. Anak, Allah will protect you. Allah will protect you. So wag mong isipin yun. Right? Ngayon, kapag naayos mo na ang lahat at sa palagay mo, kailangan mo nang magnikab, bismillah, magnikab ka. Pero ayaw kong maging Coca-Cola excitement ka. Diba? Na dahil gusto mo magbagong buhay, gusto mo na maging banal, magiging haram pulis ka na, tapos pa si Facebook haram, lahat na makikita mo haram, kasi anak magiging emotional ka at baka maging extremism ka. Baka maging radical ka. So, achievable, realistic goal. Yung, okay, ito yung unang gagawin ko, i-delete ko muna siya. Next step ko, mag-aalala ko mabuti. Next step ko, ano ba to? Yung sinabi nila na, yung, ano mo yung, wag kang mag-stop, pero dapat mayroon kang ipapalit. Diba? Iniwanan mo to, pero dapat wag mo i-leave na empty yung mga bagay na nakasanayan mo. So for example, alam mo na every
every alas 11 ng gabi na nakikipag-usap ka kay babes. So wag mong i-leave na empty yun. Busy yourself on that time. Diba? Kasi ipapaalala sa'yo ng shaitan. Naalala mo ba kapag 11 o'clock, nagtatahajud kayo ni babes ng whatever, diba? Naglalampungan, sorry for the word, etc. etc. So don't leave that space empty. Right? Halimbawa, addict ka sa pornography, tapos ang panonood mo ng pornography is kapag alas 9 na ng gabi na nakasarado ang kwarto mo. So, wag kang pumasok sa kwarto kasi trigger mo 'yun, right? Lumabas ka, tapos i-busy mo 'yung sarili mo sa isang bagay. So, pwede ka manood ng Omar the movie, 'di ba? Or kahit na movies na lang. Movies is better than pornography. Until para siyang nicotine rehabilitation. Paunti-unti hanggang maiwanan mo na siya. Right? So, dapat yung pagbabago na gagawin mo na, it should be very realistic. Okay lang anak na slowly, pero surely. Kaysa naman sa lahat haram, lahat ginawa mo, at tapos pagkatapos ng bagsak. May isang ukti, sabi niya, kaka, nung Ramadan, wallahi ladim, wala akong tahajud na na-miss. At na-perfect ko yung sambayan ko at nagtamat din ako ng Quran. Nagtataka ako na after 5 days, biglang na-miss ko si babes. Tapos nakipag-chat ako sa kanya. Tapos ngayon, kaka, ito na yung ginagawa namin. Nagko-phone sex na kami. Ya, Rabbi lakalam. Kaka, bakit ganun? Right? So, yun yung sinasabi ko, anak, na hindi ko sinasabi na, hey, girl, may problema ka. Anak, ang kailangan natin dito, ang pagre-rehab is unti-unti. Unti-unti. Alam niyo ba yung mga drug addict? Hindi sila basta-basta pinapatigil ang drugs, right? As in talagang, may mga araw na kailangan nila mag-take ng drugs. Right? So, kailangan, anak, yung pagbabago na gagawin mo na, yung realistic, hindi siya yung pangkathang isip lang. Right? So ito, iiwanan ko to, ito yung ipapalit ko. Mayroon akong ready substitute. Yeah, that's the perfect word for that. And next, don't panic if you slip up. Pag nag-slip up ka, don't panic. Anak, you're human. Come on, you're human. Remember the 99 men who killed 99 men? Diba, nag-slip up siya, nakapatay siya ng panibago at mong pa pinatay niya. Anak, may pag-asa na pwede kang mag-slip up. May pag-asa na pwede kang uli sa kanya or mag-entertain ka na naman ng panibagong lalaki. May pag-asa. May Allah protect you from that. But the point here, anak, is kung sakali na mag-slip up ka, don't burden yourself too much. You go back to Allah. Yun lang ang kailangan mo. Ya Allah, ito na naman ako, bumabalik ako. You go back to Allah immediately. Immediately, you go back to Allah. Immediately, ayusin mo yung mo. And then, until anak, paunti-unti, makikita mo na, ya Allah, yung marirealize mo na yung narigi mo na yung haya mo, yung dignity mo, yung puso mo na blind, no? Because of this dumb love. Hindi naman talaga yung matang na blind eh. Ang puso, di ba? Sabi ng Allah sa suratul Hajj, hindi ang mata ang blind. Indeed, it's not the eyes who is blind, but it is the heart within the breast. So, kapag ito ay nabulag, i-heal siya ng mga ibada mo, ng pagtatawba mo, ng mga sala mo. Right? So kapag yan ay nagising na at naalis lahat yung clouds of sin, marirealize mo, yala, nakakahiya. Paano kung nagagawang makipag blah 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 sa lalaking to? Paano kung nagawang makipag phone sex? Paano kung nagawa yun? So makikita mo na, bibigyan ka na ng Allah ng mata na makakakita ng katotohanan at puso na walang kadumi-dumi na siyang magiging protection mo mula sa mga vices. So, atakulakan, kapag nagkaroon ka ng lapses, no, kasi may mga nag-increase ang iman, no, tapos biglang nag-iman relapse. Kapag nag-lapse ang iman mo, it's okay, pero ang importante, discipline yourself. Kailangan parusahan mo ng konti yung sarili mo ng, okay, dahil ginawa mo to na alam mo na haram, ang gagawin mo, magsusumna ka ng magtatahajud ka. Right? Ang gagawin mo na mag-aastagfir ka ng 1,000. Napakatigas ang ulo mo and maganda rin na kinakausap mo yung sarili mo kasi itong utak na to na naghahanap ng dopamine, addict na sa haram so kakausapin mo, hindi ka ba nahihiya? Kasi we are the master, ito taga-sunog lang to, right? So pag ito naging dirty, ito yung pinaka naapektuhan, yung puso. So kakausapin mo na yung utak mo, ano ba problema mo? Bumabalik na naman sa kahiyan, hindi ka ba natatakot sa Allah? Kung kaya mo, gawin mo yung ginagawa ni Muhammad Ali, rahimahullah, na kapag hindi daw siya nakakapagsala, kumukuha siya ng lighter, tapos tinetest niya dito sa kanyang hinliliit. Tapos sabi niya, kung hindi ka magsasala, kung gagawa ka ng haram, na kaya mo ba itong apoy na to?
na kung hindi mo kaya, na mas lalong hindi mo kaya ang apoy ng Allah. And then bigla siyang napapatayo. So, gumawa ka ng discipline kasi inshallah, makikita mo na kapag nakita ng Allah na may mga little corporal punishment ka, makikita ng Allah, tutulungan ka ng Allah na maging madali ang lahat. And mind you, at akulay, ang pinakaayaw natin na discipline. Right? We hate the pain of discipline. We love the pain of regrets. Wala tayong pakialam. Kahit alam mong inuuto ka lang yan, ng lalaking yan, wala kang pakialam. Ano mangyari sa'yo? Full of regrets. Puro pagsisisi. Anak, nakita mo na kung gaano kadami ang kaibigan mo, kamag-anak mo na nag-fall into this haram relationship at nakita mo na kung paano winasak ng haram na pagmamahal na ito ang kanilang pagkatao, ang kanilang pagkababae, ang kanilang dignidad. Hindi mo pa ba nakikita yan? Ha? Sabi ng Allah, waqsasil qasas la'allakum yatafakkarun. Quran is full of story for us to ponder, for us to reflect. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa ng Quran, dahil wala kang alam sa Quran, tingnan mo yung mga kaibigan mo na nakapaligid sa'yo. Saan ano nangyari sa buhay nila? So, hindi pa ba enough yan at akulakan? Di ba? Hindi pa ba enough? So, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo. I-discipline mo ang sarili mo kapag naglalaps ka. Oh, kapag naglalaps ka, i-discipline mo yung sarili mo. Pero maliit lang. Huwag ka naman maging harsh sa iyong sarili. Then, anak, sabi ko nga, whatever happened, do your salah. And very, very important na magkaroon ka ng tahsinat, yung ma'asurat or daily dhikr sa morning at saka afternoon. Kahit na nagsasala ka, kailangan kakakibat nitong ano ba to? Tahsinat na to, especially yung suratul Fatiha, ayatul kursi, 3 ikhlas, falak, nas. Right? At a'udhu bi kalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. And the most special dua is yung Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa kahri rijal. Right? You are asking Allah to protect you from cowardness, from sadness, from anxiety, from laziness, right? And from death, and at the same time, from the evil of men. Imagine mo yun? From the evil of men. So, grabe, no? Kailangan ipakita mo sa 3 times after Fajr and after Maghrib. And inshallah, with your tahsinat, everything will be fine. To end with, at akulayakan, the last but not the least na gusto kong i-discuss para tuluyan tayong maghilom at tuluyan nating iwanan ang haram na relasyon at magbagong buhay na tayo ng may shield sa ating mga sarili na hindi na tayo babalik sa anumang haram na nangyari sa buhay natin at hindi na tayo mai-influensyan kung ikaw ay isang matinong babae ng mga vices ng mga kaibigan mo. Anak, learn, love, and live Islam. Right? Learn Islam. Hindi po pwede na Maranaw ka pero ang alam mo na Islam ay Maranaw na Islam. Hindi po pwedeng Maguindanao ka pero ang alam mo na Islam ay contaminated ng Maguindanao na tradisyon. Learn Islam because Islam is a religion of knowledge. You will never love Islam. You will never practice the Islam and you will never obey Allah kung hindi mo alam ang mga wisdom kung bakit ito ipinag-utos ng Allah at bakit ipinagbawal ng Allah mga bagay nito. Anak, kailangan mong pag-aralan ng Islam. At ang pag-aaral ng Islam ay it's a long process. No matter how busy you are in your studies, no matter how busy you are in your work, you need to spend at least 2 hours in 1 week only for Islam. Magbabasa lang talaga ako ng Quran. Isang araw, isang page. Kung hindi ako makapagbasa ng Quran, magbabasa ako ng translation. Ng English, kasi yun ang naiintindihan ko. Magtatamat ako ng Tagalog translation, kasi ito ang naiintindihan ko. Ng Maranao tradition. Anak, hindi po pwedeng hindi mo alam ang Quran. Dahil nandito lahat ang alituntunin ng Islam. Ang tao sa mundong ito ay parang nag-aaral sa eskwelahan. Ang entrance mo, masasabi mo na pumasok ka sa school kapag ikaw ay naging estudyante at magiging Muslim ka lang kapag ikaw ay nagsyahada. Nagsabi ka ng asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako ay sumusumpa na walang karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah at ang Muhammad ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-aaralan natin dito sa mundong ito is all about Quran and Hadith. So, dahil may pag-aaral sa school, may pagsusulit, may exam. Paano ka mag-exam? At paano ka papasa kung wala kang alam sa Quran at Hadith ng Allah subhanahu wa ta'ala? Paano ka magpapasa? So, puro ka pasang awa, babagsak ka. Anak,
So, kailangan mong alamin ang Quran at ang hadith at ang sira ng mga sahaba dahil ang mga sahaba at ang mga righteous predecessor, ang mga tabiin, ang mga taong nagtagumpay sa pagsusulit na ito. Right? Ang Quran, nakalagay doon ang lahat ng maganda at lahat ng masama. At nakalagay doon ang mga storya ng nagpakasama. At nakalagay din doon ang mga stories of righteous people. Diba? Ano ang kanilang mga kaugalian? Anak, hindi Korean telenovela ang paglalaan mo ng oras, maglalaan ka ng time para makilala mo ang iyong holy book, ang iyong guidance sa buhay na ito. At mag-engage ka ng kahit once a week, isang sahaba lang. Dahil sila ang mga taong pumasa sa pagsusulit na ito. Sila ang gawin mong modelo ng inyong buhay. Wallahi adim mga anak. Slowly, by slowly, you don't need to go to madrasa. Right? Mag-aral ka. Kung wala kang time para sa madrasa, libro na authentic. Huwag ka mag-aral sa Facebook. Baka maging Daesh ka. Baka maging itim ka. Pag-aralan mo yung mga authentic na galing sa Darul Salam at IIP sa mga libro, right? And then, basahin mo ang Quran. Dahil wala naman makakapigil din sa pagbabasa nito. Basahin mo yung hadith. Anak, you will see that everything will be fine. And the more you learn Islam, the more you live Islam. And the more you love Islam. And the more you love Islam, the more na na-appreciate mo yung Islam, na nakikita mo na every teachings of Islam is perfect, the more you live Islam. So, ibig sabihin, anak, nakukuha mo yung wisdom with right application, and then you will see that you are shining from darkness. You are shining, and you became a better in ideal Muslim. At ako lakan, learning Islam is a long process. Min al-mahd ila al-lahad, from cradle to grave. It's a continuous process. Kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuruan ng Allah ng 23 years of prophethood, ikaw pa anak. And it's not too late for you dahil napakabata mo pa. Kahit ang edad mo ay 40, tatandaan mo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuruan ng Allah. Umpisa pa lang, ano ang edad niya? 40. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. The first revelation, the first teaching, all the way from Allah through Jibril is at the age of 40. So it's not too late for you. Ang dami anak na mga kilala ko, na mga kabataan, na mga doktor, mga attorney, mashallah, mga professional, pero hindi naging hadlang sa kanila. Ang pag-uusra, ang pagkasaliksik ng kaalaman, ang pag-aaten ng mga Islamic gathering, makikita mo talaga na their life is so balanced and they are living mashallah life. They are not perfect, but they have, mashallah, life. Maraming mga pagsubok sa buhay, pero ang bilis nilang bumalik because they are knowledgeable of Islam and they continuously learn Islam. At ako lang, learn your religion. Nakakahiya sa Allah, you spend a lot of money for you to be an engineer, for you to be a very simple accountant, right? Pero pagdating sa Islam, busy ka. Pagdating sa Islam, wala kang time. Pagdating sa Islam, hindi ka makapagbasa ng Quran, ng Islamic books. Pero pagdating sa Facebook, 6 na oras kang mag-i-scroll. Ganun talaga siya, anak. Pag gusto mo, walang makakapigil. Pero pag ayaw mo, maraming dahilan. So anak, it's not too late for you. Learn Islam. Learn Islam. Learn Islam. 1 page a day is enough. 2 hours in a week is enough. And then learn and learn and learn until you will see with your dua and with your perseverance, you will become a very, very good Muslim. The last but not the least is make sure that you are surrounded with good friends. Dahil kahit na nag-aaral ka sa Islam, pero kung ang mga nakapaligid sa iyo ay mga contaminated ang kanilang mga puso at utak, anak, ibabagsak ka nila. This group of friends will drag you to Naraka Jahannam. So make sure, di bali nang sabihin na ikaw ay supladita, Minsan, iba ang ugali, anak, life, maging istrikto ka sa pagpili ng mga kaibigan dahil ang kaibigan mo nakasalalay sa kanila ang iyong relihiyon. Tatandaan mo yan. Ang kaibigan mo nakasalalay sa kanila ang iyong relihiyon. So make sure that you are dealing with a good friend, with an ideal friend, a right friend, no? A righteous friend na sila ang magdadala sa iyo sa Jannah. Na every time na nag-slip up ka, they remind you about Allah. Na sa tuwing kasama mo sila, you immediately remember Allah. At kapag kayo ay magkakasama, tumataas ang imo mo. Yan, anak, ang kaibigan na dapat mong kasama. Ako mismo na matanda na, nararamdaman ko kapag nakapaligid sa akin mga kamag-anak na puro mga vices at maranaw na tradisyon na nasa utak nila, nararamdaman ko na humihina ang iman ko. Matanda na ako nito. Ikaw pa kaya? So be very smart
and choosing your friends. Inshallah, takulakan, with all this step, inshallah, maraming magbabago. Ulitin ko lang at takulakan, don't lose hope. It's not the end of the year or the world. Allah's mercy is greater than the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mawala ng pag-asa. Anak, nag-COVID-19 na, nakita na natin yung power ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga tao sa buong mundo na tinransgress nila yung Panginoon nila. Maraming mga powerful na country na walang ginawa kundi patayin ito, patayin doon. Di ba? Isang katutak ang mga ignorante na mga tao na pinapatay sa Arab country. Di ba? Mismo sa Marawi, nakita natin yung epekto ng mga ganitong mga bagay, kung paano nawasak ang pinakamamahal natin na Marawi. Anak, ang dami na ng gumagawa ng transgression ng limit ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ngayon anak, ipinadala ng Allah ang Cocos Camp, hindi nagbago ang mga ibang Maranao. Nagpadala ang Allah ng tornado, ng earthquake, wala pa rin nagbago. Ang dami na ng mga volcano eruption sa buong mundo, wala pa rin nagbago. Ang transgressor ay transgressor. Ang rebelde ay rebelde. Ang Maranao na matigas ang ulo, matigas pa rin ang ulo. Ramadan na Ramadan, hindi pa rin nagkasala. Nandyan na ang COVID, wala pa rin pagbabago. Anak, indeed the power of your Lord is so great na nagpadala lang siya ng isang invisible, anak, na sundalo. At ang liit nito ay invisible droplets of virus, hindi kayang sugupuin ng buong mundo. Isang virus na napakaliit na kontrol niya ang buong mundo. Ha? Ni-lockdown niya ang buong mundo at akulayakan. So, ang COVID, anak, temporary lockdown. Huwag mo nang hintay na ma-lockdown ka doon ng permanent sa libingan mo. Indeed, you will die as you live. So, if you don't stop transgressing the limit of Allah and you will obey your desire, your nafs, your shaitan waswas. Wallahi ladim alam, nakakatakot. Baka mamatay ka ng kung paano ka nabubuhay. So, it's not too late for you to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin mo malaking dalil ang COVID-19. Wala na, baka mamaya biglang dapuan ng COVID-19 si fulan, namatay mamaya, ano mangyayari sa'yo? So anak, ulitin ko lang, may oras pa. I think you're not in love, you're just bored because it's GCQ and ACQ. You're not in love only because wala kang magawa. Ayaw mong isipin ang buhay mo, ang kilalanin ng sarili mo, ang mga skills mo, at hindi mo nilalaan ng oras mo sa tamang oras. So dahil naki-engage ka sa Facebook, kaya akala mo in love ka. Anak, you are not in love. I told you you're not in love. Maybe you're just hormonal. Maybe you just feel the last bilang isang babae o bilang isang lalaki. So stop it at akulakan. Because indeed, real love came from Allah subhanahu wa ta'ala. At walang manggagaling at ibibigay ang Allah na tunay, true love, na baraka love with mercy, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So wag mo na siyang hanapin dahil wawasakin mo lang ang buhay mo. Again, mga anak ko, it's not too late for you. Kung may nasabi akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ladim, ito lahat ay tawfik ng Allah. At kung may nasabi akong hindi maganda, ito lahat ay galing sa akin. Naway tanggapin ng Allah ang oras na ito na ibinigay natin sa mga tao, lalo na ang mga tao sa LUMSA, yung kanilang president, and all the people behind LUMSA. Ang anak ko, si Khaira, bala-balasan ko ng Allah, no? Yung mga kasama natin sa Dermanok, may Allah bless you. All his Jannatul Firdaus Ala. May Allah save you from the evil vices of the society. May Allah protect you from the evil of men. May Allah protect the men from the evil of women. Amin. At naway maging dahilan ang programang ito para makapasok tayo sa Jannatul Firdaus Ala with our family, especially our beloved parents. Kung may nasabi ako maganda, ulitin ko lang, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kung meron po kayong question and answer, Judy, hindi ko alam kung saan magagaling. Pwede ba, Khaira? No, ikaw na ang magsabi ng question, basahin mo na lang para sagutin natin sa abot ng ating makakaya. Pero kung ito ay fatwa, sorry, hindi po ako sumasagot ng mga fatwa dahil hindi ako ulama. Ako po ay isang da'ya lang. No? So, hindi ako pwedeng mag-fatwa. So, pero kung advice, inshallah, we can do that. So again, anak, pwedeng magbasa si Maliha, si Judy, or si Khaira, and then sasagutin ko na lang. So maghihintay lang ako ng tanong.
Okay, habang naghihintay ako ng tanong, isa daw na solusyon para mawala ang mga fitna ng kababaihan at fitna ng mga kalalakihan is mag-asawa. Right? Mag-asawa. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh group of youth, o ya ma'ashar al-shabab, whoever from among you has the capability to fulfill the right of the wife, kaya niyang magpakain, kain lang ng asawa, should marry. Mag-asawa kayo. For this greatly, ang pag-aasawa will help you lowering the gaze, no? Ibababa niya ang paningin mo, wala ka ng desire sa kababaihan, wala ka ng desire sa kalalakihan kapag nag-asawa ka na. And at the same time, kapag nag-asawa ka na, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is a protection for the private parts. So yung mga mahina na mga lalaki, kasi may mga lalaki talaga na mahina, sobrang hindi nila mabuhay na wala silang sexual intercourse with opposite sex. So ito ay haram, magiging halal lang sa pamamagitan ng nikah. So mag-asawa. At kung hindi mo kayang mag-asawa, dahil hindi mo pa kayang magpakain ng asawa, o di kaya ikaw ay busy pa sa pag-aral o ano man ang dahilan mo, then he should fast. Sabi na Rasul, mag-fasting ka. Right? Dahil ang pag-fasting ay maibababa niya, bababa yung sexual desire ng babae at ng mga kalalakihan. So, hindi ibig sabihin nito magpa-fasting tayo na magpa-fasting. Ayusin natin ng pagkain kasi kapag may gluttony of food, kapag daw ang ugali mo, mahilig kang kumain ng kumain, wala kang disiplina sa pagkain, lahat kakainin mo, ibig sabihin malakas ang naps mo. Right? Hindi mo kontrolado ang naps mo. So, gluttony of food. Right? So, kapag masyado kang malakas kumain, malakas ang sexual urge mo. So, pag nag-fasting ka, ibig sabihin, kinokontrol mo yung pagkain mo, ang sexual desire mo ay bumababa. Right? At the same time, syempre, magpa-fasting tayo sa panonood ng K-pop drama, di ba? Kasi, ang last na nararamdaman ng babae ay pinofueled. So, para siyang, ano ba to? Ito yung poison, ito yung apoy, tapos ang gasolina niya is yung desire mo. Ang desire mo is apoy. Tapos nanood ka ng K-pop drama, nagiging gasolina. So pag pinagsama mo yung desire mo at saka yung K-pop drama, apoy. Magiging apoy ka talaga. The same sa mga lalaki na may mataas na sexual urge. Alam mo na gusto mo ng babae pero hindi mo magawa kasi wala kang asawa. Walang halal na pamamaraan to discharge that sexual urge. Nanood ka ng pornography, ay sasabog ka talaga. Right? So anong epekto nito, anak? Hindi ka lang magiging manyak. Ay, mga babae, take note, siguraduhin nyo na ang mag-aasawa pala sa inyo ay hindi mga lalaki na nanonood ng pornography kasi ang mga lalaki na nanonood ng pornography, mga manyak yan. So, kapag wanauso pila na kapag asawa ka ng manyak na lalaki, yung mga lalaki na nag-i-invite sa inyo ng zina, mga manyak yan. Mga nanonood yan ng pornography. Kapag napangasawa ka daw nila, you will never satisfy them. Why? Kasi no one will satisfy this man because their mind is already contaminated with pornography. So, winasak ng mga lalaking ito ang kanilang pagkatao. Maraming gusto magpakamatay, hindi makaiwasan pornography. Ano pa kaya ikaw na babae ka? Nako! Kababaeng tao. Sa dil kakasali ka nagmamaster, wala kung paano mabibigkas nito, nakakahiya. Kababaeng tao, nag-ilusyon ng lalaki sa kanyang buhay out of watching pornography. Dahil sa hello babes! Ya Rabbi lakal hamd. So mga anak ko, mag-asawa, no? Kung hindi pa nagzina, kung nagzina, wag mo na mag-asawa, magtauba. Kung addict sa pornography, hindi ka pwede mag-asawa. Kawawa magiging asawa mo. Mawasakin mo lang ang buhay niya. Ya Rabbi lakal hamd. Walang pahihintunutan ng patutunguhan ng buhay ninyo. So magtauba. Kung hindi pa na-indulge into haram, fornication, then mag-asawa. Kung hindi kayo mag-asawa, mag-fasting kasi iyan ang pinaka-ultimate na solusyon para sa kahinaan ng ating mga sarili, lalo-lalo na ang mga kabataan ngayon. So, I think yun lang. Ang dami na lang sinabi ko. Wala pa bang question? Hindi ko alam. Assalamualaikum Kaka. Okay, waalaikumsalam. So we have a question from our viewer. Sabi niya, Kaka Sally, give me a piece of advice. I am in pain because of a man who will get married, but that's not me. So yun Kaka yung tanong niya. Okay. Ang mga lalaki, naisahan ka niya. Yang lalaking yan, naisahan ka niya. Yang lalaking yan ay dakilang sinungaling. Ang lalaking yan ay mangunguto,
manloloko. He really didn't mean what he said. At huwag kang mag-alala dahil hindi lang ikaw ang babaeng nakaramdam ng ganyan. I told you, hindi ka kita kilala. Pero mag-relate ka dito. May isang akhawat, sorry, may isang akhawat, itong babaeng ito ay napakabuting babae. Kilala ko siya, hindi siya nakikipag-boyfriend. Sobrang strict, as in strict talaga. Nikabi na very, very strict. Then itong lalaking ito, nagsabi na mag-aasawa siya. At talagang tinutuon ng lalaking ito na talaga mag-aasawa siya. Isipin mo to, talaga mag-aasawa siya. So, bago siya bumalik ng Saudi, siguro Saudi yun eh, umakyat siya sa tatay niya. So, dahil walang pera yung lalaki, kulang yung pera, kulang yung mahar, so bumalik siya ng Saudi. Ang lalaking ito ay may takot sa Allah at ang babaeng ito ay may takot sa Allah. Imagine mo yun? Yun ang pagkakalam natin, may takot ang lalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang garanti ko yung babae, hindi ko garanti yung lalaki. So dahil nakita ng babae na he mean what he said, dahil umakyat talaga sa tatay niya, ikaw naman, ano pa ba naman ang prueba? Nakuha mo na yung 101% na totoo talaga siya. So along the way, while waiting for him to go back to the Philippines, isipin mo yon, biglang nalaman na lang ng babae na ikinasal na siya. Ouch! Ito, buti nga, ikakasal pa lang ikaw. Ito, ikinasal na. So, isipin mo yung pain ng babae. Right? With all the pain. Why? Kasi, na-in love na yung babae sa lalaking ito. So, dahil nakita ng babae na truthful si brother, nagchat sila. Walang haram na chatting nga, as in, may mapipiyak ka. Very, siguro, walang laswa. Kasi nga puro sila daw may iman. So dahil hindi ko alam kung anong sinasabi ng lalaki sa nanay niya, kinausap ng nanay ng lalaki yung babae. So ang gusto niya humingi ng discount. Bakit? Napakadali sa nanay ng babae na kausapin yung babae. Dahil sinabi siguro ng lalaki sa nanay niya na girlfriend ko yung babae. So sabi niya, kung girlfriend mo, dapat makatawad tayo. Ang mahal-mahal ng mahal, mayaman sila eh. So ang sabi ng babae, tita, hindi ko po pwedeng saklawan ang gusto ng mga magulang ko. At saka hindi ko po talaga kaya magsalita. Ngayon, bahala na. Tapos yun, umiiyak siya. And I hope that she's well right now. Talagang na-depress siya dahil hindi niya akalain na sinungaling ang lalaking ito. Bakit ikinasal sa ibang babae? So sabi ko sa kanya, Katakulay, it shows na ang lalaking yan, hindi lang ikaw ang ka-textmate niya. Right? It shows na ang lalaking yan, akala mo ikaw lang, pero sa totoo lang, marami kayo. Nagkataon lang na dumating na yung kanyang kadal. So ngayon, anak, anong gagawin mo? No? Kasi similar kayo. Anak, move on. Alhamdulillah, hindi kayo nagkatuluyan. Anak, you don't deserve him. Wallahi na din. Ngayon, kung may nangyari sa inyo, ang solusyon, magtawba ka. Kung walang nangyari sa inyo, alhamdulillah, at least naramdaman mo na babae ka, hindi ka malaikat. Okay lang yon. Ngayon, wag mo siyang iyakan. You don't deserve him. Magtawba ka, bumalik ka sa Allah dahil kahit walang sila na nangyari, still you transgress the limit of Allah. Magtawba ka at gawin mo yung step na pinag-usapan natin. Makikita mo at akulayakan when you are pure from that vices and Allah forgive you, Allah is preparing a better man than that man. At 10 taon mula ngayon, kung buhay pa ako, sasabihin mo sa akin, Kaka, alhamdulillah, hindi siya ang naging tatay ng mga anak ko. We want a thing, but maybe that's not good for you. Asa an tuhibbu shay'an fahuwa khairul lakum wa asa an takrahu shay'an wa asa an tuhibbu shay'an fahuwa sharrul lakum wa asa an takrahu shay'an fahuwa khairul lakum. Hindi lahat ng bagay na gusto natin anak ay mabuti para sa atin. Allah is still the best planner. We decide, we plan, but Allah is the best planner. Hindi mo makita ang dahilan, pero ipapakita sa iyo ng Allah ang dahilan. Lalo na kapag nagtawba ka. Wallahi na malak. Congratulations, hindi kanya pinakasalan. Alam ng Allah na hindi mo siya kayang iwanan, kaya ang tinawfikan ng Allah na ang lalaki niya na umiwan sa'yo. Why? Because you don't deserve him. Right? So kung nautukan niya, it's okay. Magtawba ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Just do that step and everything will be fine. Mag-move on ka na at akulay kapag ginawa mo yung mga step na to, mag-move on ka talaga. Yun lang, Mal. Assalamualaikum. Kakak, Assalamualaikum. Yes, Khaira. Alaikum salam.
Doon sa page ng LUMSA, may nag-PM sa amin yung sinend ko sa'yo, kaka. Sabi niya, paano po ba i-handle yung fake feelings? Pansin naman po natin ngayon na ang daming nade-develop dahil nga sa quarantine. Lalo na yung mga magkakapitbahay na hindi magkamahram. Anak, actually may mga dorms kasi na magkahalo yung babae at lalaki, right? Na-shock nga ako kasi hindi ko akalain na, hindi lang sa CDO na magkakapitbahay na dormitory, kahit sa Marawi talaga nakakashoot sa emisyon na isipin mo, Muslim ang may-ari sa taas babae, tapos sa baba lalaki pa, pwede ba yun? Parang, anak, mismo yung mixing, no? Yung mixing mismo ng lalaki at babae, kung po pwede, hindi talaga siya po pwede, right? Pero hindi natin maiwasan kasi may eskwelahan, may jeep, may blah, blah, blah. And at the same time, anak, nandito pati sa mga dormitory na magkakapitbahay. So everyone are bored. Pero ayaw kong sabihin na dahil bored lang Dahil nga nagkikita, talagang may possibility na magkainlaban sila, right? Kasi shaitan beautify evil deeds. Sa umpisa, pansinin mo to. Sa umpisa, hindi mo type. Kasi, nakita mo, hindi ka pa-attach So nakita mo na hindi siya pogi, hindi siya attractive, nakikita mo yung mga negative niya. Pero sa tuwing araw-araw na nagkikita yung mga mata nyo, yung sinasabi nila Cupido, hindi pala Cupido yung shaitan pala yun. Subhanallah. Nung panahon ko, Cupido ang tawag doon Shaitan pala yun. So, ginagawa niyang attractive ang dalawa sa isa't isa. And then eventually, may venue. Ang venue natin ngayon is may chat, may messenger, right? May whatever. Napakadami ng paraan. Hindi katulad ng panahon namin, sa mata lang makikita ang damdamin ng lalaki. Ngayon, magsusulat lang siya. Ang haba pa ng sulat bago dumating sa'yo, marami pang pinagdaanan. Ngayon, diretso. So automatically, anak, hindi lang dahil bored sa GCQ. The moment, anak, na magkatabi sila sa lugar na ito, talagang pwede siyang ma-fall. So ang the best na gagawin niya is automatically save herself from the fitna. Umalis siya dun sa dormitory na yon para hindi niya makita yung lalaki. Then follow the guidelines sa pinag-usapan natin. I-block ang lalaking yon, wag nang magpaalam, and then magpalit ng Facebook, and then identify all the blah, 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 and then the trigger, and etc., etc. Kapag ginawa niya lahat ng pinag-usapan natin, everything will be fine. Everything will be fine. Anak, may mga babae kasi na mahina Kung hindi kita nakikita, wala ka sa isipan ko. Pero kung araw-araw kita makikita, mahina ako, may in love ako sa'yo. So, kailangan niyang umalis sa lugar na yon, no? Katulad ng sinabi ng monk doon sa criminal na lalaki na para makapagbago ka, iwanan mo ang lugar na to, pumunta ka sa ibang lugar. So, ang may advice ko sa batang ito na nag-chat sa room sa iwanan mo ang lugar na ito, pumunta ka sa dormitory na walang lalaki, yung safe ka, at may kasama ka na safe, and at the same time, i-block mo na ang lalaking yan, then follow all the steps and everything will be fine. Allahu alam, khairan. Okay, Kaka, we have another question. Kaka, paano malalaman kung totoo kanyang mahal o bored lang siya dahil sa quarantine? Anak, quarantine man o hindi. Okay? Bored man siya o hindi. Kasi marami din namang nagka-chat nung hindi pa quarantine. Wag natin gawin dahilan ng quarantine. Right? Anak, the moment na ang lalaking yan ay chinachat ka at nag-uusap kayo, at sa umpisa, ipinaparamdam niya na gentle dog siya, right? And na masyala siya, and then blah, blah, blah. Anak, sinasabi ko sa'yo, the moment na nakikipag-usap ka sa kanya at kinakausap ka niya, at alam mo na kung saan patungo yan, wag na tayong magbulahan dito, alam mo na kung saan patungo yan, right? Papunta na kayo doon sa mga malalaswang usapan. So kung hindi ka pa humihiga, anak, gusto kong sabihin sa'yo, tigilan mo na yan. Quarantine man o hindi ka mahal ng lalaking yan. Believe me, wallahi al-azim, hindi ka mahal ng lalaking yan. Dahil kung talagang mahal ka niya, katulad na sinabi ko kanina, kung talagang mahal ka niya, siguro ang unang gagawin niya sa'yo, Okti, gusto kong malaman mo na mahal kita. At alam mo na, mahal kita, kaya pakakasalan kita. At mula ngayon, hindi na kita ita-chat. Dahil haram sa akin na kausapin kita. Pero makikita mo bukas, akit ako sa mga magulang mo. Right? So kahit na umakyat na yan, kasi may nagtatanong, nakaakyat na, ikakasal na lang kami. Huwag ka pa rin makipag-usap dahil walang guarantee na magiging kayo. Hanggat hindi kayo na ikinakasal, na walang guarantee na kayo talaga ang magiging
magkapalaran. So patiently wait. Patiently wait, anak, na patunayan niya sa'yo na mahal ka niya. Hanggat hindi kayo na kakasal, huwag ka na makipag-usap sa kanya. Uulitin ko lang, hindi ka niya mahal. Totoong mahal ka niya kapag nakita mo siya na umakyat sa bahay mo. So ngayon, i-block mo na siya, huwag ka magpaalam kasi baka maawa ka pa. In love ka na eh. I-block mo siya. Pag na-block mo siya at hinanap niya ang tatay mo, automatically mahal ka niya. Ngayon, kung wala siyang pakialam, kasi hanapin lang niya ang bagong Facebook mo at number mo para lang makipaglampungan, hindi ka niya mahal. Anak, ang kanyang iniisip is not love. It's sex, not love. He don't love you. He just wants sex. So stop it, anak. Save yourself from him because that man is not a good man. Allahu alam. Mal. Alhamdulillah kaka, so far sa side namin sa Mujaddidat and Dear Kakasali, wala nang mga questions. So maybe si Sister Khaira of Lumsa, may mga questions po ba? So, alhamdulillah kaka, I think wala na pong question sa live natin. Inshallah. Alhamdulillah kaka. So ayun po, okay na yung question and answer portion. So, alhamdulillah, Mal, Judy, and Khaira Asia. Ulitin ko lang na tanggapin ng Allah ang pagsisikap na ginawa ng Lumsa. At kung may mga viewers na nakarinig dito at kasalukuyan na tinatamaan ka sa mga usapan na ginawa natin, kung natamaan ka, congratulations kasi buhay pa ang puso mo. Buhay pa ang puso mo. Kasi kung wala kang pakialam at alam mo na may haram na relationship ka, pero namaratang-matan ka na lang o nagkaroon ka pa ng sense of pride, proving na, bakit? Inggit ka lang. O di kaya, wala na naman kaming ginagawa. Yung gina-justify mo yung sarili mo, ibig sabihin na, anak, wala patay na ang puso mo. So no one will move you and will resurrect your heart except Allah subhanahu wa ta'ala. So ulitin ko lang, kung tinamaan ka, may napulutan kang aral, congratulations, buhay pa ang puso mo. At ako lang, it's not too late for you to go back to Allah. All you need to do is to decide to change and go back to Allah with one step, sincerely for the sake of Allah, and then do all the steps na sinabi natin. With tawfiq anak, you will see that everything will fine. So may Allah accept everything from us. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.